isang lalaki, may tapang at titig. Taglay ang kakaibang Biyaya ko ngayon ng ng papuntang La Union. Nandito pa lang ako sa Claricel, Bulacan. Hoping na ang biyahe ko. sa dilim ng gabi, naglalakbay sa landas ng kababalaghan. Lihim ng kaluway, kanyang tinutuklasan. Walang tigil, walang humpay. Layunin niya linisin ang mga landas ng kadiliman. Habulin ang mga kaluluwa sa panganib ay hindi magkatubiling sumama sa pagkalugad ng kabilang buhay. Sa tuktok ng kadiliman, pagbibigay linaw sa mga kaluluwa at kapayapaan at katahimikan ng kanyang hangad. Tapang na puno ng pagmamahal. Bawat galaw, bawat ritual, daigdig ay kanyang pinapasok. Nagtataglay ng kakaibang lakas sa harap ng mga espiritu'y hindi nagugula. Sa paglalakbay, sa pagtawag, sa pagkikipaglaban, kanyang layunin ay linisin ang mundo. Pagmamahal at respeto ang kanyang naghikay. Sa gitna ng kadiliman na hamon, Okay. Pupunta kami ngayon sa ruins na tinatawag na yung simbahan. Ito yung dadaanan papunta dun sa ruins, yung chapel. Pero kahit naman nakakapagod yung nilalakad namin, nakakapag-relax kasi ang daming puno. Nakakatawa naman. Parang tagal-tagal ko nang hindi nakakapanig sa ganito. Namiss ko tuloy yung umakyat tuloy ng bundok. Pero kung sobra, hello, nakaka-relax itong lugar. Wala bang tricycle dito? Hindi tayo naka-ready sa pag-akyat, pero ayos lang. Ay, tabi-tabi po. Baka lagyan ko pa ng aircon yan. Yan, isang, ay sorry, Nuno sa Punso yung nadaanan namin. Tapos kung magtataka kayo bakit may bubong, ilang respeto. Tabi-tabi po. Ah, talaga? Oo, tabi-tabi po. Oo. So meron tayo nadaan ng punso. May bubong. Ganun yung respect na binibigay nila. Dito na kami sa isang chapel. Pero ruins na siya.
kawayan. Kala ko kung tumutuloy kawayan pala. So ito yung chapel na sinasabi nila. Talagang nag-aalay pa rin. Oo, kuya. Yan yung nasabi ko na kahit na ganito na to, nag-aalay pa rin sila. May mga umakyat pa rin dito at nagtitirik pa rin ng kandila dahil sa kanilang mga panata. Grabe, no? So ito yung pinaka-loob ng chapel. Hindi naman siya ganun kalakihan. Pero nandito pa rin yung panata ng mga tao. Kasi may mga pumupunta pa rin daw dito para magtirik ng mga kandila. Tapos kung mapapansin nyo, ito yung harap ng altar. May mga nakaukit pa. Biro mo, andito pa rin yung tirikan ng kandila. Tapos dito na nilalagay yung holy water nila para pang-bless nila. Sobrang tagal na. Yung si Jesus Christ, yung cross. Binisita ko lang siya ngayong umaga para makita nyo kung ano itsura niya. Alamin natin kung may magpaparamdam ba o may magpapakita sa atin. Sira yung chapel na to, halos wala ng bubong. Pero yung pader nandiyan pa rin, nakatayo pa rin yung mga pader. Nagpapakita pa rin sila ng respeto at kung ano yung mga pananampalataya nila. Yung krus, yung palatandaan. Yun yung krus. Palatandaan na ito yung chapel. Sa pagpapahayag ng tunay na pananampalataya, pinapakita lamang nito na wala itong pinipili, malaki man o maliit o kung ano man ang itsura nito. Basta ang mahalaga, buo at nananalig ka sa poong may kapal. Pagkatapos namin puntahan yung lumang chapel, ay nagpatuloy naman kami sa aming paglalakad upang puntahan naman yung sinasabi lang puno na may atang. Kala ko nakapag-content kayo sa Pulilan. Marami rin kasing bahay Kastila dun, kaso Umulan pa na 24 hours months. Inulan pa kami. sandali lang nga talaga. Ano ba dito daanan? Tama ba yun? Hindi mo na matandaan. Diretso lang yan. Tigisa lang kita ng busukan niya. Balon. Bubul na bubul. So may mga bahay tayo madadaanan dito pag akyat. Hindi ko alam kung sana. Unahin natin Kuya sila. dito na. Sige, una. Ito mamayang gabi, 3 ghost hunter na babae yung makakasama natin. At least mayroong pag tumakbo ko sila na bahala maiwan. Pwede ba dumaan dito? Saan ba tayo? Opo. Dito na lang po. Salamat po. Tidan kami. Trespassing na tayo. Yata kami. Trespassing tayo. Iikot din po kami noon na. Ari ko. Ay, dito na yan. Diretso sa ano. Grabe na. Grabe, ang ganda rito. Kahit na sinusunog na ng araw ang aming mga balat, kapansin-pansin pa rin yung kagandahan ng lugar. Wildfire? Ay, ano yan? Wildfire yan. May nagaganap na wildfire ngayon sa kabundukan. Imposible naman mag-uuling yan. Hindi ganyang kalakas yung usok na mag-uuling. Malakas yan. Hindi ganyan kalakas yung nag-uuling. Hindi ganyan kalakas.
may wildfire na nangyayari doon sa kabilang bundok. Sana maagapan agad bago kumalat yung apoy kasi sobrang init. Tapos yung mga damo tuyot kaya posible talagang mag-create siya ng apoy. Wildfire. Ang lakas ng usok oh. Kalap na. May wildfire na nangyayari dun sa kabilang bundok. Sana maagapan, sana makita agad. Pero kung titignan nyo itong lugar, napakaganda sa totoo lang. Adventure talaga, hindi lang basta ghost hunting ang ginagawa. Nature talaga siya. Yan, naririnig mo? Ano yun? Yung ibon? Oo. Yun na yun? Siya yun. Diyan na naman siya. Yung unang punta kasi namin dito, di pa namin alam kung saan kami lulusot dyan eh. Oo. Pagpasok ba naman namin, bigla kami sinalubong ng ibon. So meron kami pupuntahan dito sa puno na pinaniniwala na may nagbabantay. So isa nga sa mga nagbabantay dito yung ibon. Narinig na ni Mau. So sana wala naman tayong masamang hangarin. Puno ng ano yan? Puno ng sampalok. Puno ng sampalok yung pupuntahan namin kasi yung una nilang napuntahan yung puno ng sampalok, meron silang nakitang butas. Tapos may alay. May alay na nakalagay. Merong manok tsaka itlog. Pero alamin natin kung may nagbabantay ba o ano. O may magpaparamdam ba sa atin o may magpapakita. Pero syempre sa ngayon, Pagpasok ka namin sa kamudan, biglang ito ang nangyari. bilas ako. Ba't pa din sa daanan ha? Ito yung daanan papunta doon sa puno ng sampalok na kung saan nakita daw nila na mayroong malaking butas tapos may alay sa loob. Nagbigay din ng warning si Mau kasi nga meron daw ditong ibon na nagbabantay. Kaya lang nga agresibo yung ibon dito, nananagit or dadagitin ka. Tuyong-tuyo yung mga dahon. Grabe. Wildfire kaya yun. Yung puno ng sampalok na merong malaking bato sa gilid na pinaniniwalaan nila na merong nagbabantay. Nagbigay na ng warning si Mau kasi meron daw dito isa ring bantay. Ibon daw siya pero dadagitin ka. Mag-iingay muna siya tapos dadagitin ka. Parang nagbibigay siya ng sign or senyales na hindi pwedeng may tao dito. Tapos ba't ganito to? Parang harang. Tignan nyo yung sanga nung ano ba to? Kawayan. Yung sanga ng kawayan, para siyang nakaharang dito sa daanan. Hindi mo alam kung gusto ba nila magpapunta o ano. Pero wala naman kasi tayo masamang hangarin. Andito lang tayo para mag-explore kung ano ba talagang lihim na tinatago nitong puno ng sampalok. Kung may nagbabantay man dito, humihingi kami ng pasyensya. Hindi po kami manggugulo or mangi-istorbo. Ito yung sinasabi ng butas sa ilalim.
ng puno ng sampalok. Nasaksihan nga namin ang itsura ng butas sa sinasabi nila at doon may makikita kang atang o alay. Sinubukan kong pakiramdaman tong bato, baka sakaling maramdaman ko kung meron nakatira dito o may magpaparamdam sa akin. Ito yung sinasabi nila na puno ng sampalok na merong silang nakitang butas na merong alay, meron daw alay na manok tsaka itlog na pinaniniwala nila na may nagbabantay daw dito sa puno ng sampalok na to. Grabe, ang lalim ng butas, oh. Ay, na ibon. Parang sa inyo, parang... Tabi-tabi po. Oo nga, ayun, may manok, oh. Meron ba kuya? Oo, ayun, oh. Yung manok. Yan yung alay na nakita nila. Pero wala namang mga itlog. May mga itlog. Grabe yung butas nito. Posibleng may nagbabantay kasi pinaniniwalaan na meron daw nakabaon dito. Hindi kaya hinuka ito, no? Dahil nga akala nila may nakabaon or iniisip nila na may nakabaon. Ang sabi-sabi nila dito, ito yung Treasure hunting. treasure hunting. Oo. Laki ng butas, eh, no? Tapos ang laki nitong bato, oh. Saan galing tong bato na to? Yun nga, nagtataka mo kami. Ano to? Eh, wala namang mataas na part dito para gumulong yung bato. Ganito na daw yun noon pa eh. May bato na talaga daw dyan, tapos tumubo lang kung puno. Kung papansinin nyo, parang magkadikit na talaga sila ng Oo. puno ng sampalok. Pero dahil sa batong to, nagkaroon sila ng isip na may gold sa ilalim. Pero may nagsasabi naman na daw, na pag may ganito daw na bato, mostly daw ang treasure is nasa ilang step lang. Oo. Wala siya mismo dito. Pero ando doon daw siya mismo. Malapit lang dito sa bato. Oo. Yun ang Pero napuntahan nyo to ng gabi. hindi pa kami. Kasi parang no? Hindi pa namin napunta ng gabi. Parang ang hirap puntahan ng gabi nito. Oo, hirap siya punta. Kasi baka may ahas bigla, eh. Ayun ang nakakatakot kasi dito, ahas eh. Oo. Lalo mo, hindi mo pa makita yung dadaanan mo. Pero parang ang laki ng bato, no? Kaya nga, eh. Saan ang galing ang bato na yun? Kaya nga. Wala namang... Buti sana kuya kung merong mas mataas pa na portion Oo. na talagang alam mong gugulong. Oo, na nag-landslide siya. Pero wala eh. Kahit sa taas eh, wala namang bato na panggagalingan kasi Kaya nga. kaya may kumbaga meron talagang parang hiwaga dito na Oo. Nagpatuloy kami sa pagmamasid dun sa butas at sinusubukan namin kung meron kami makikitang kakaiba. Alak, nag-aalis sila ng alak. okay na ba? Parang ano pa po no? May takip pa yun. Aray ko. Parang hindi ko maramdaman na nandito kami ngayon sa kakahuyan ko sa pirong butas sa ilalim. Tapos meron din malaking bato na hanggang ngayon questionable sa kanila kung saan nanggaling yung malaking bato na to. Tapos dito kasi sa butas na to, meron silang nakikitang alay na patay na manok tsaka mga itlog. Kasi meron daw paniniwala dito na merong araw na baka may nakabaon na kayamanan o dito. Tapos meron nga din daw kasi dito na isang ibon na nagbabantay na agresibo siya. Pag nandito daw yun nag-iingay na tapos bigla ka pang dadagitin. Pero ngayon wala siya. Masarap sana siya puntahan ng gabi kaso ang risky rito
masyadong masukal yung dadaanan, baka kasi mayroong ahas. Pero nakapakatahimik ng lugar. Ang tahimik niya sa totoo lang. Ito yung mga dadaanan namin dito. Liglig talaga. Sakit. Punta lang kami sa lilimang init. Sakit na